Magsisimula ang ating kwento sa Yuhuamen sa bundok ng Juyunfang, habang may umaakyat na isang tao sa bundok na ito. Pinagtinginan naman siya ng mga tao rito dahil sa kanyang ginagawa, wika naman rito ng mga tao na ang lalaking araw na iyon ay ang son of God of Chinshu, at nagtataka din sila na kung bakit gumagapang ito sa bundok, kaya ang ginagawa ng araw nito ay napaka-nonsense dahil pwede naman siyang lumipad papunta doon. Ngunit nagsalita naman rito ang isang lalaki dahil ang ating bidang araw ay isang talunan dahil noong batang araw ito ay wala na itong kakayahan maging isang martial artist, at siya din ang walang kwentang ika-18 anak ng Son of God of Chinshu, at sa pamamagitan ng paraan, kung ang 18 anak ng Diyos ay hindi man lang makalipad, bakit pa siya naging anak nito? At ang kanyang ama ay si Chin Fat Ian. Wika din nila na bakit sinusubukan ng ika-18 anak sa Game of Thrones na umakyat sa pader. Iniisip ba niyang magpakamatay at mahihirapan nga raw nilang sabihin ito? Pagkatapos ng lahat, malapit nang ganapin ang komperensya ng banal na anak, at sa panahong iyon, magsasama-sama ang 18 banal na anak ng pintuan ng bituin. Narinig niya na ang mga banal na anak na hindi karapat-dapat sa titulo ay aalisan ng kanilang katayuang banal na anak. Bumalik naman sa ating bida habang tuloy-tuloy pa rin ito sa pag-akyat ng bundok, nainis din ito dahil nasa ulo niya ang isang agila. Kaya sinabihan niya ito sa kanyang pangalan na Kokuzokai, at pinagmumura niya din ito. Kasabay nun, umalis na ito, habang sinasabi ng ating bida sa kanyang sarili na kakayanin niyang araw itong akyatin. Makalipas ang ilang sandali, tuluyan na ng ating bida na napuntahan ang tuktok ng bundok, kaya hingal na hingal ito sa kanyang pag-akyat, at napahiga din ito sa labis nitong pagkapagod, at dagdag din nito na nagtagumpay nga raw siya sa kanyang pagsisikap. Kaya sa hindi inaasaang pangyayari, bigla na lamang may lumitaw na system sa kanya na sinasabi na binabati niyang araw ang host sa matagumpay na pag-login sa global check-in system, kaya talagang napakahusay nito, binabati niya din ito sa pagtanggap ng gantimpala na tinatawag na Eternal Frozen Dantian. Nagtaka naman rito ang ating bida na kung anong araw ang kanyang narinig, kaya dali-dali naman itong tumayo para masuri ito, ngunit nagpagtanto niya din ito kaagad. Wika din ng ating bida na ang walang katapusang paggalaw ng dantian, ang espiritual na enerhiya nito ay hindi kailanman nauubos, ang paglinang ng walang hanggang dantian ay ang pinakamataas na lihim sa lahat ng mundo. Walang katapusang paggamit ng espiritual na enerhiya, walang katapusang output, kahit ang mga sinaunang emperador ay nainip dito ngunit hindi nila maabot ang supremo dantian ng mga Diyos. Kaya natuwa na lamang ito dahil magkakaroon ng araw ito na isang makapangyarihang cultivation, kasabay nun, nagliwanag naman rito ang isang artifact sa kanya na tinatawag na Eternal Frozen Dantian. Sa pagliwanag ng artifact na ito nagkaroon naman rito ng napakalakas na liwanag sa bundok. Napansin din ito ng mga cultivator, at wika nila na kung anong araw nangyayari, dahil mukhang may nangyari sa tuktok ng bundok na ito. Ang ika-18 anak ng Diyos ay kakakakyat lang, at ang espiritual na enerhiya doon ay sumasabog sa lakas, at mayroon bang kayamanan na makalangit sa tuktok ng Yunfeng na hindi nila alam. Kung hindi, hindi maghahirap ang ika-18 anak ng Diyos na umakyat sa Yunfeng gamit lamang ang kanyang mga kamay. Bumalik naman sa ating bida habang kinukultivate na niya ang Eternal Frozen Dantian. Pagkatapos nun, nagkaroon naman rito ng asol na aura sa kanyang paligid na katunayan na tapos na ito sa kanyang ginagawa, kaya minulat na ng ating bida ang kanyang mga mata, at natuwa din ito dahil ang pangalan ay totoo, at ang espiritual na enerhiya sa loob ko ay talagang walang hanggan, at hindi ito nauubos. At ang pangalan ng ating bida ay si Chinshu. Isang buwan na ang nakalipas, tumawid siya sa mundong ito at nakuha ko ang isang pandaigdigang sistema ng lagda. Ang unang lugar na kailangan niyang bisitahin ay dito sa lugar na ito, ang pinakamataas na tuktok ng Yuhua sect, Jiayun Peak. Para sa mga karaniwang disipulo, ang Jiayun Peak ay tiyak na hindi isang problema, mayroon silang libu-libong paraan para makalipad doon. At ayon sa karaniwang kwento, ang bida ay palaging walang silbi kapag naglalakbay sa oras, at hindi niya exception. Ang orihinal na may-ari ng katawan na ito ay ang ika-18 na anak ng Diyos, galing siya sa mahusay na lahi, at maraming mga taong may kakayahan sa kanyang pamilya. At ang kanyang ama ay isang kilalang makapangyarihang tao na yumanig sa mundo. Ipinanganak sa ganitong pamilya, dapat sanay siya ay isang banal na katawan, isang Diyos na katawan, o anumang iba pang pambihirang pisikal na anyo,
ngunit ang orihinal na may-ari ay isang ordinaryong katawan at isang ordinaryong buhay lamang. Sa katunayan, kahit na ang mga mortal ay may mortal na buhay, sa pamamagitan ng masigasig na pagsasanay maaari silang umabot sa mga pambihirang taas. Gayunpaman, matapos malaman ang katotohanan, ang may-ari ng katawan na ito ay nagpakamatay at sumuko, ganap na ayaw magpatuloy sa pagsasanay, at sa huli, lubos na nalulong, hanggang sa siya'y biglang pumanaw, kaya sa ganon napunta ito sa katawan ng ating bida. Ngunit sa kabutihang palad, sa kanyang nakaraang buhay, siya ay isang rock climber. Bagaman mataas at mapanganib ang bundok ng Jeon Peak, matapos ang isang buwan ng tuloy-tuloy na pagsubok at pag-asa sa kanyang malawak na karanasan, nalampasan niya ang mga paghihirap at matagumpay na naabot ang tuktok. Umalis na rito ang agila habang may bukol ito sa kanyang ulo, at dahil sa kakulitan nito nakatikim siya sa ating bida. Kasunod nun, nagsalita naman rito ang kanyang system paalaala sa lahat ng World Check-in System. Ang pandaigdigang sistema ng pag-check-in ay panapanahong maglalabas ng mga gawain at magbubukas ng mga lokasyon para sa pag-check-in. Mas espesyal ang lokasyon, mas mapagbigay ang mga gantimpala, at ang ilang mga lugar ay maaari lamang i-check-in ng isang beses, habang ang iba ay pinapayagan ang paulit-ulit na pag-check-in. Ang mga gantimpala para sa paulit-ulit na pag-check-in ay unti-unting bababa. Natuwa si Chin Shu, dahil ang Juyonfang ay isang lugar kung saan maaari kang mag-sign in ng paulit-ulit, ngunit maaari ka lamang mag-sign in isang beses sa isang araw. Maaari ka ring mag-check-in ng paulit-ulit, na mabuti para sa hinaharap, at dagdag din niya na pupuntang araw siya sa Juyon Peak para mag-check-in araw-araw, para makakuha ang araw siya ng mga gantimpala araw-araw. Ang ibig sabihin ng ating bida ay ang pag-akyat sa bundok na ito sa araw-araw ay para makakuha siya ng gantimpala sa kanyang system. Sabi din niya habang nakahawak ito sa kanyang dantiyan ng kanyang spiritual na katawan, dahil nakuha na niya ang permanenteng mobile dantiyan, mas mabuti pang pag-aralan niya na ang paraan ng paglipad, para hindi nang araw siya mahirapan sa susunod. Nangamba din si Chin Shu habang nakatingin ito sa baba ng bundok na papaanong araw siya lilikas sa bundok na ito. Pinaliwanag din sa ating kwento. Ang katayuan ng Yaoqi Saintes ay katulad ng sa anak ng Diyos, ngunit tanging isa lamang ang maaaring makatanggap ng pabor ng Saintes sa Yaoqi. Sa makatuwid, ang santo ng Yaopul ay palaging naging paksa ng alitan sa mga anak ng Diyos. Sinabi naman ng isang babae sa kanyang Saintes, ang 18 anak ng Diyos ay malapit. Nang magdaos ng isang malaking pulong, at partikular na inutusan siya ng kanyang Panginoon na magmasid. Hinayaan na lamang ito ng Saintes, kaya sa hindi inaasahang pagkakataon dumating naman rito si Chin Shu at wika niya sa Saintes na pumunta nga raw ito sa kanya dahil may sasabihin nga raw ito sa kanya, dali-dali naman pumunta rito ang Saintes, at nagtanong din ito na kung siya bang araw ang ika-18 na anak ng Diyos. Bigla na lamang lumapit ang ating bida sa Saintes, habang nagpapakyut ito na pwede bang araw ito na makisakay sa kanya pababa ng bundok na ito. Nahiya naman rito ang Saintes dahil unang beses pangaraw siya na makatabi na isang lalaki sa buong buhay niya kaya labis na lamang ang pagkahiya nito. Sa kabilang banda, nagalit naman rito ang bantay ng Saintes na kung anong araw ang ginagawa ng bida sa kanyang Saintes, dahil kapag may nakakitang araw sa kanila anong araw ang sasabihin nila sa kanilang dalawa. Pinigilan naman siya ng kanyang Saintes na ang ika-18 na anak ng Diyos ay walang cultivation kaya ayos lang sa kanya na isabay niya ito. Sa mga narinig ni Chin Shu bigla na lamang gumana ang pagiging manyakol nito, kaya dali-dali niyang niyakap ang Saintes sa kanyang bewang, namula naman lalo rito ang Saintes dahil sa ginawa ni Chin Shu sa kanya. Sabi ni Chin Shu sa Saintes na may cultivation ng araw siya, ngunit masyado pa itong mababa, at ang kanyang antas ng pagsasanay. Kung hindi kita hawakan, tiyak na mahuhulog nga raw siya at mamamatay, at sana maunawaan nga raw ito ng Saintes. Hindi na nakapagpigil rito ang bantay ng Saintes kaya dali-dali na itong humugot ng kanyang sandata habang nagpapalabas ito ng nakakatakot na tigre sa kanyang likuran, ang babae pala na ito ay ang kanyang auntie, nagagalit ito dahil ang mga salita ng isang santo at ang mga salita ng isang birhen ay pareho, batay sa kanyang asal, sa tingin niya hindi pa kailanman nakita ng matandang babaeng ito ang mga iyon sa kanyang buhay. Napatigil naman rito ang auntie ng Saintes dahil nagsalita ang Saintes na sumasang-ayon nga raw ito sa ating bida, kaya kinimkim na lamang ng auntie ng Saintes ang kanyang galit, at sinabi din nito sa kanyang isip,
sabi ng lahat na ang ika-18 anak ng Diyos ay isang kabiguan, pero ngayon nakita niya na isa pa rin siyang hangal. Makalipas ang ilang sandali, nakasakay na ang ating bida sa flying sword ng Saintes, ngunit sa hindi inaasaang pagkakataon, bigla na lamang nagulat si Qin Shu dahil nag-pop up ang system nito, wika naman ng kanyang system ang lokasyon ng pag-sign in ay na-update na, at paki-sign in nga raw ng host ang Union Place Carvings. Kasabay nun, nagtanong si Qin Shu sa Saintes na kung saan nga raw sila pupunta. Ngunit ang sinabi lamang ng Saintes na may oras pa bago ang pagpupulong ng mga anak ng Diyos, kaya gusto niyang tingnan muna ang mga inukit sa Cloud Cliff. Pinaliwanag niya din ang pinagmulan ng Yuhua Gate Union Stone Carving ay napaka-misteryoso, naglalaman ng mga lihim mula sa langit. Gusto niya nga raw maramdaman ito. Sa mga narinig ni Qin Shu nagliwanag naman ang mga mata nito sa pananabik, kaya dali-dali na naman niyang sinunggapan ang Saintes na magmadali na nga raw silang pumunta doon. Nagulat ang Saintes kaya sinabihan niya si Qin Shu na wag nga raw itong masyadong dumikit sa kanya, sumang-ayon naman rito ang manyakol nating bida. Habang ang auntie ng Saintes ay naiinis na lamang sa pinaggagawa ng hangal na bida sa kanyang Saintes. Maya-maya pa pagkatapos ng ilang sandali, mapupunta na ang eksena sa Yuan Rock Craving. Habang may naguulat na isang mensahe sa 11 na anak ng Diyos, napupuntang araw ang Saintes sa lugar na ito. Pinakilala naman sa ating kwento ang kapatid ng ating bida na si Duan Jinfei ang ika-11 anak ng Diyos. Natuwa ito dahil pumuntang araw ang Saintes sa kanyang pinadalang mensahe para masuri nila ang bato na ito. Wika naman rito ng mga tauhan ng hangal. Ang Yaoqi Saintes ay napakataas, ngayon ang ika-11 anak ay magbibigay galang sa biyaya ng Saintes. Ang Yaoqi Saintes ay dalisay at walang kapintasan, tanging ang ika-11 anak lamang ang makakamit ang kanyang pabor. Ngayon siya ay tinawag dito ng anak ng Diyos, ang ika-11 anak ng Diyos ay tunay na dakila. Narinig ko na ang banal na dalaga ay lumaki sa Jade Pool at hindi pa kailanman nakipag-usap sa isang lalaki. Nagpasalamat naman rito si Duan Jinfei sa kanyang mga tauhan dahil sa mga suporta nito sa kanya, at wika din niya ang banal na dalaga ng Yaoqi ay tunay na dalisay at sagrado. Wala siyang pakikipag-ugnayan sa mga lalaki. Tanging ang anak ng Diyos lamang ang karapat-dapat na nasa kanyang presensya, at iba pang mga anak ng mga Diyos, lalo na ang makausap ang banal na babae, nag-aalala siya na baka hindi pa nila nakita ang kanyang mukha ng ilang beses. Napahinto naman sa pagsasalita ang hangal nang biglang dumating ang Saintes kasama ang ating bida na manyakol, kaya laking taka na lamang ng mga tao rito, ngunit si Duan Jinfei ay nagalit dahil napagtanto na niya ang Saintes ang dumating at kasama niyang araw ang kanyang walang kwentang kapatid. Sa kabilang banda, nag-pop up naman ang system ni Qin Shu, ulat naman ng kanyang system na binabati ang host sa matagumpay na pag-sign in sa batong inukit sa bangin. Congratulations! Ikaw ay ginawaran, ang iyong antas sa cultivation ay tumaas ng isa, umabot sa unang antas ng body realm. Binabati niyang araw siya sa pagtanggap ng gantimpala, ang iyong antas ng pagsasanay ay tumaas ng isa, at naabot mo na ang ikalawang antas ng pisikal na antas ng body realm, at pagtanggap ng gantimpala, ang iyong antas ng pagsasanay ay tumaas ng isa, umabot sa ika-4 na antas ng pisikal na larangan. Natuwa naman si Qin Shu sa kanyang paglakas dahil sa system, at wika din nito ang orihinal na may-ari ay walang pagsasanay, ngunit ngayon, sa wakas ay binuksan nila ang daan patungo sa kawalang kamatayan. At kasabay nun, binati din siya ng kanyang system dahil sa pagtanggap ng gantimpala, pag-unawa sa tunay na kahulugan ng Yuan Rock Carvings. At magkakaroon nga raw ito ng kakayahan na pag-aralan ang Heavenly Tribulation ng kidlat sa libro na ito, kaya natuwa ang ating bida dahil makakagawa nga raw ito ng Thunderbolt tulad nga raw ng ginagawa ni Pikachu sa Pokemon. Makalipas ang ilang sandali bumaba na sila, kaya si Duan Jinfei ay pag-alit na tinawag ang kanyang kapatid na si Qin Shu. Ngunit tinignan lamang ito ng seryoso ng ating bida dahil ang Yuhua sect ay isang malupit at matinding mapagkompetensyang sekta, at ang kompetisyon sa pagitan nilang magkakapatid, at isa lamang sa 18 anak ng Diyos ang magiging emperador sa hinaharap. At ang iba pang 17 na talunan ay kadalasang nauuwi sa kamatayan. Kaya't ang laban para sa emperador ay isang laban hanggang kamatayan. Kasunod nun, pag-alit naman na nagsalita si Duan Jinfei kay Qin Shu na siya ay isang walang kwenta na anak ng Diyos, na naglakas loob pang insultuhan ang Yaoqi Saintes sa publiko.
Mukhang kailangan ng batang ito ng magandang leksyon ngayon, kaya sa ganun nilabas na ni Duan Jinfei ang kanyang battle spirit para parusaan si Qinshu. Napabuntong hininga na lamang si Qinshu dahil nagsasalita nga raw ito ng nonsense, kaya hinawakan niya ang Saintess para ito na ang magpaliwanag, na mula naman rito ang Saintess kaya sumang-ayon ito sa ating bida. Maya-maya pa pagkatapos ng ilang sandali, huminahon na sila, kaya ang ating bida ay sinabihan niya ang kanyang kapatid na gusto niya nga raw pag-aralan ang baton na ito. Ngunit kinutya naman siya ng kanyang kapatid na wag na nga raw itong magbiro dahil siya ay isa lamang hamak na langgam, at wala nga raw itong kakayahan na pag-aralan ito. Kaya iniwan na nila ang ating bida na mag-isa. Kasunod nun, pumunta na sila sa bato, kaya dali-dali naman itong sinuri ng Saintess, wika ng Saintess. Ang mga ukit sa bangin ng Yunyan ay karapat-dapat na maging sagradong lugar ng Yuhua sect. Ang ukit na ito sa bato ay tila ordinaryo, ngunit ang malalim na katotohanang taglay nito ay hindi dapat maliitin. Gusto niya nga raw malaman ang pinagmulan ng Yunyan stone carving na ito, dahil maliban sa ilang ninuno ng Yuhua sect, wala nang sino man ang nakakaintindi sa Yuncliffe stone carvings ng mas mabuti kaysa sa kanya, kaya ang may gawa nga raw na ito ay ang God Sunset King, at ang narinig niya minsang sinabi ng aking guro na siya ang pinakamahusay noon. Isang banal na hari na maihahambing sa mga dakilang emperador ng nakaraan. At ito nga raw ay isang alamat sa kanilang bayan. Sa hindi inaasaang pagkakataon, bigla na lamang sumingit sa eksena ang ating bida dahil nagsasalita nga raw sila ng nonsense, kaya bigla na lamang nagalit si Duan Jinfei sa pinagsasabi ng kanyang kapatid, at sinabihan niya ito na wala nga raw itong pinag-aralan dahil nagsasalita nga raw ito ng walang kwenta, at niyaya niya din ito na suriin ang bato, at patunayan niya nga raw na hindi ito nagsasalita ng nonsense. Wala naman pakialam rito ang ating bida, kaya dali-dali niyang tinulak ang kanyang kapatid, dahil gusto nito magpasikat sa Saintess. At may pagmamayabang itong nagpaliwanag sa Saintess sa katunayan, ang larawang inukit sa bato ng Yunyan ay may kaugnayan sa iyong Yaoqi. Ito ay gawa ng isa sa iyong mga pari ng Yaoqi mula 1,000 taon na ang nakalilipas. Nagulat ang Saintess kaya dali-dali niyang tinanong kay Qinshu na ibig ba niyang sabihin ang banal na dalaga ng Yaoqi mula 1,000 taon na ang nakalipas. Ang ika-18 anak ng Diyos, nagkakamali bang araw ang bida? Ngunit nagsalita naman ang auntie ng Saintess na isang bangkos ng kalokohan, wala namang ganon sa mga talaan ng pamana ng Yaoqi na tumagal ng libu-libong taon. Wika din ng hangal ang mga salita ni Qinshu ay labis na hindi mapagkakatiwalaan, at huwag nga raw sila na mag-aksaya ng oras, paano naman maipapaliwanag ng isang banal ang mga misteryo ng Heavenly Daw. Wala naman pakialam rito ang ating bida sa pinagsasabi nila, kaya tuloy pa rin ito sa pagpapaliwanag sa Saintess, kaya nagtanong ito, sa 1,000 taon na ang nakalipas, nagkulang ba ang iyong Yaoqi ng isang pambihirang santa na isang fairy Bixie? May naalala naman ang Saintess ang ibig bang sabihin niya noong panahong iyon, kinuha ni Fairy Bixie ang Zhongyang Sutra, na isa sa 5 sutra ng Yaotai. Hanggang ngayon, palagi siyang kulang ng isa sa 5 class eco ng Yaoqi, at ito ay palaging isang panghihinayang para sa sekta ng Yaoqi. Sabi ni Qinshu tama nga raw ang sinabi ng Saintess dahil in love nga raw ito sa master ng taga-Yaoqi na sekta, dahil sa nakaraan, ang tagapagtatag ng Yuhua sect ay nalayo sa diwata na si PC dahil sa kanyang pagsunod sa Dao, ngunit ang huling kinalabasan para sa master na iyon ay hindi maganda. Marahil ang mga demonyo sa kanyang puso ay hindi kailanman nawala, at siya ay naging demonyo sa kanyang pagsasanay. Sa huli, namatay siya. Matapos malaman ang balita, ang diwata na si Bishi, na nababalisa sa pag-ibig, ay inukit ang batong eskultura na ito sa Cloud Cliff upang ipahayag ang kanyang kalungkutan. Pumalakpak naman rito ang hangal, at sinabihan niya ang ating bida na wag ng araw itong gumawa ng kwento, ngunit hindi naman ito pinansin ng ating bida kaya tuloy-tuloy rin ito sa pagpapaliwanag sa Saintess, at nagtanong din ito na kung naniniwala bang araw. Ito sa kanyang pinagsasabi. Pinagpapawisan naman na nagsalita ang Saintess, noong panahong iyon, talagang may mga alamat na nagsasabing ang diwata na si Bixie ay misteryosong nawala, na may mga bulong-bulungan na siya ay nahulog sa bitag ng pag-ibig. Gayunpaman, hindi gaanong binanggit ito sa mga talaan ng Yaoqi. Kasunod nun, nagmayabang naman na nagsalita si Duan Jinfei na sa tagal niyang pinag-aaralan ang bato na ito may natutunan nga raw siya na isang palm technique.
Namangha naman rito ang Saintess kaya dali-dali niyang sinabihan ito na ipakita niya nga raw ito sa kanya. Sa kabilang banda pinuri naman ng matandang babae si Duan Jinfei dahil talentado nga raw ito, hindi tulad nga raw ng ating bida na walang kaalam-alam sa buhay, ngunit ang ating bida ay wala lamang pakialam sa kanyang paligid kaya tuloy-tuloy lamang ito sa paglalaro. Kasunod nun, nagsimula nang ipakita ni Duan Jinfei ang mga kasanayan ng palm technique tulad ng pagpapalabas nito ng chi sa kanyang mga kamay at ang mga hampas nito sa tamang pwesto. Sa mga nakita ng Saintess na mangha naman ito dahil ang teknik na ito ng palad ay isinasagawa, ito ay sinasamahan ng isang bisyon. Bagaman mahina ang pangitain na ito, ganap nitong ipinapakita na hindi dapat maliitin ang pinagmulan ng Yunya rock carvings. Pagkatapos nito gawin ang palm technique, minaliit naman siya ng ating bida dahil sa 20 taon nitong pinag-aaralan ang baton na ito, konti lamang ang natutunan nito, at kasabay nun, sabay legendary finger naman ito sa kanyang kapatid. Nanggalaitin naman sa galit si Duan Jinfei kaya pinagmumura niya ang ating bida sa inis, ngunit wala naman pakialam ang ating bida, kaya tuloy pa rin ito sa pang-iinis sa kanyang kapatid. Wika ni Duan Jinfei na kahit magbabaluktot ka ng walang kwenta kasama ang banal na babae dito, hindi nito mababago ang katotohanan na ikaw ay walang kakayahan. Sinasabi mong mahina ang aking kakayahan sa pag-unawa, pero mayroon ka bang kakayahang makaintindi ng kahit ano? At kung meron subukan niyang araw pag-aralan ang baton na ito. Wala naman pagdadalawang isip na sumang-ayon ang ating bida na subukan ang baton na ito, kaya sa hindi inaasaang pagkakataon, nagpalabas na ang ating bida ng kanyang aura sa kamay habang sinasabi niya ang unang galaw ng palm technique. Kaya sa nakakakilabot na pangyayari, bigla na lamang lumiwanag ng kidlat ang kamay ng ating bida sa palm technique na ito, at dali-dali niya din itong sinubukan sa sahig, kaya nagkaroon naman rito ng pagkawasak nito sa ginawa ng ating bida.